Ang papel sa kanyang kamay ay tila isang hatol. Nanginginig ang mga daliri ni Arabella Sarmiento habang binabasa niya ulit ang mga salitang nakalimbag sa malamig na papel. Final notice of foreclosure. Ang bawat letra ay parang punyal na tumatarak sa puso ng kanyang mga pangarap. Napalunok siya. Ang hangin sa loob ng kanyang maliit na flower shop ay tila mabigat at amoy lanta. Napatingin siya sa paligid. Ang mga rosas na dati kulay dugo ay ngayoy may mga gilid na kulay kape. Ang mga baby's breath ay naninilaw. Maging ang mga pinakamamahal niyang sunflower ay nakayuko. Tila nagluluksa kasama niya. Dito niya ibinuhos ang lahat. Ang bawat sentimo, ang bawat patak ng pawis, ang bawat piraso ng kanyang nabasag na puso. At ngayon, mawawala ang lahat ng ito. Isang pamilyar na tunog ng makinang huminto sa tapat ng kanyang shop ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang itim at makintab na sasakyan. Bumukas ang pinto nito at isang pares ng mamahaling leather shoes ang unang lumabas. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Ara. At ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Siya pa rin. Ang tindig na matikas. Ang buhok na laging maayos. Ang mga matang dati puno ng pagsinta. Pero ngayoy kasing lamig ng yelo. Lucho Ramirez, ang lalaking nagbigay sa kanya ng mundo. At siya ring bawi nito sa isang iglap. Naglakad ito papasok at ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang bigong mundo. Tumigil ito sa harap niya. Ang anino nito ay sapat na para takpan ng kaunting liwanag na nagmumula sa bintana. Ara, sabi nito. Ang pangalan niya mula sa mga labi nito ay hindi na isang musika, kundi isang paalala ng sakit. Anong ginagawa mo rito, Lucho? Halos pabulong niyang tanong. Pinipilit na maging matatag. Hindi ito sumagot. Sa halip, ang mga mata nito ay tinalunto ng papel sa kanyang kamay. I heard about the shop. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ara. Narinig mo lang? O baka naman ikaw ang may pakana nito? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lucho. May alok ako sa'yo. Dinala sila ng usapan sa isang maliit na kapihan sa kabilang kanto. Ang ingay ng mga tao ay kabaligtaran ng nakabihiging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Inilapag ni Lucho ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Basahin mo. Nag-aalangan man ay binuksan ito ni Ara. Isang kontrata. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga salita at ang kanyang pagkalito ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay nanggalit. Ano to? Nanggigigil niyang tanong. Gagawin mo akong yaya? Hindi yaya. Pagtatama ni Lucho, kalmado pa rin. I need a mother for my daughter. A temporary one. Nababaliw ka na ba? Hindi makapaniwalang sabi ni Ara. Pagkatapos ng lahat, ito ang ihaharap mo sa akin? Gagamitin mo ang utang ko para pilitin ako. I'm not forcing you, sabi ni Lucho. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Ara ang bahagyang pagbabago sa mga mata nito. Isang emosyon na hindi niya mabasa. I'm offering you a way out. 6 na buwan, Ara. Magpanggap kang ina ni Elara. At pagkatapos noon, bayad na ang utang mo. Kalimutan na natin ang isa't isa. For good. Elara. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Ara. Kinuha ni Lucho ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang litrato. Isang batang babae na may mahabang buhok at malalaking mga mata. Isang ngiti na kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na silid. Ngunit ang mga mata, may kung anong pamilyar sa mga matang yon. Isang kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Itinulak niya palayo ang cellphone. Hindi ko kaya. Tumayo si Lucho. Inaayos ang kanyang mamahaling coat. Tumingin ito sa kanya mula sa itaas. Ang dating Lucho na kilala niya. Malamig, makapangyarihan at laging nakukuha ang gusto. Ito na lang ang pagkakataon mo, Ara. Tanggapin mo o mawawala sa iyo ang lahat bukas.
Walang tulog ang lumipas na gabi. Si Ara ay paulit-ulit na nakipagtalo sa kanyang sarili. Hinahanap ang kahit anong natitirang pagpipilian. Ngunit wala. Pagsapit ng umaga, kasabay ng pagsikat ng araw, ay ang pagsuko ng kanyang kalooban. Isang maleta lang ang dala niya. Doon nakasiksik ang buong buhay niya. Mga damit, ilang libro, at ang picture frame ng kanyang mga magulang. Habang hinihila niya ito sa mahabang driveway ng mansyon ng mga Ramirez, pakiramdam niya ay hinihila niya ang isang napakabigat na krus. Ang gate na bumukas para sa kanya ay mas mataas pa sa kanyang dating flower shop. Ang bahay ay hindi bahay. Isa itong palasyo. Ang taas ng kisame ay kayang maglaman ng 3 palapag ng apartment na tinitirhan niya. Ang bawat muebles ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng kanyang ari-arian na pinagsama-sama. Welcome, Ma'am Ara. Bati ng isang kasambahay na nakauniforme. Napatango lang siya. Ang salitang ma'am ay parang banyaga sa kanyang pandinig. Ang bawat paghakbang niya sa makintab na sahig ay tila napakalakas. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi sa isang puting-puting tela. Nasa library po si Sir Lucio at si Ma'am Elara, sabi ulit ng kasambahay. Dinala siya nito sa isang silid na may matataas na estante ng libro. Sa gitna, sa isang maliit na mesa, ay may isang batang babae na seryosong nagbabasa. Nakatayo sa tabi nito si Lucio, nakapamulsa. Nang makita siya ni Lucio, tumango ito. Elara, this is Tita Ara. She will be staying with us for a while. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata nito, ang mga matang nakita niya sa litrato, ay mas malalim sa personal. May talino at lungkot na hindi angkop sa kanyang edad. Hindi ito ngumiti. Tinitigan lang siya nito na parang sinusuri ang kanyang pagkatao. Lumuhod si Ara para maging kapantay nito. Hello, Elara. Ang ganda naman ng binabasa mo. Sumulyap ang bata sa libro at bumalik ang tingin sa kanya. It's about the stars, mahinang sabi nito. Isang pilit na ngiti ang binigay ni Ara. Mahilig ka sa mga bituin? Tumango si Elara, ngunit hindi na nagsalita pa. Bago maghapunan, dinala siya ni Lucio sa magiging silid niya. Mas malaki pa ito sa buong apartment niya. May isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit, sapatos, at bag. These are for you, sabi ni Lucio. Hindi nakatingin sa kanya. You have to look the part. Naramdaman ni Ara ang kirot. Hindi ito regalo. Isa itong uniforme. Isa itong paalala na siya ay umaarte lang. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Nakaupo sila sa isang napakahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos. Sa kalagitnaan ng pagkain, isang babaeng may edad, nakasuot ng eleganteng bestida at alahas, ang pumasok sa dining hall. Ang kanyang presensya ay mabigat at malamig. Mama, sabi ni Lucio. Tumatayo. Tumayo rin si Ara. Ito na siguro si Doña Imelda. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. So, you're the companion Lucio hired for my granddaughter. Ang paghinto nito bago sabihin ang salitang companion ay isang sinadyang insulto. Magandang gabi po. Magalang na sabi ni Ara. Hindi siya pinansin ni Doña Imelda. Umupo ito sa kabisera ng mesa. Lucio, I hope you know what you're doing. Bringing a stranger into this house is a security risk. She's not a stranger, Ma. She's an old friend. Sagot ni Lucio. May diin sa huling mga salita. Isang maliit at mapanuyang nanangiti ang gumuhit sa labi ni Doña Imelda habang nakatingin kay Ara. Ah, yes. An old friend from a world so different from ours. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad si Ara, pabalik sa kanyang silid, tinawag siya ni Doña Imelda. Si Lucio ay pumasok na sa kanyang opisina. Mag-isa na lang sila sa malawak na pasilyo. Lumapit si Doña Imelda.
Ang mga mata nito ay parang mga patalim. Bumulong ito sa paraang siya lang ang makakarinig. Pansamantala ka lang dito. Huwag na huwag mong kakalimutan ang lugar mo. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang home office, pinagmamasdan ni Lucho Ramirez ang eksena sa sala. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito sa loob ng nakalipas na linggo. Sa simula, ito ay dahil sa pag-iingat. Kailangan niyang siguraduhin na ginagampanan ni Ara ang papel nito. Ngunit ngayon, nahuhuli niya ang kanyang sarili na nanonood dahil sa ibang dahilan. Nakaupo si Ara sa sahig, kapantay ni Elara. Sa harap nila ay mga papel at krayola. Iba si Ara sa mga naunang yaya ni Elara, mga babaeng may mga degree sa child psychology pero walang puso. Sila ay laging nakatayo, laging naguutos. Si Ara nakaupo sa sahig. Tila ba gusto niyang pasukin ang maliit na mundo ng kanyang anak. Ang galing naman, narinig niyang sabi ni Ara. Ang boses ay malambing. Gusto mo bang lagyan natin ng mga bituin ng langit? Hindi sumagot si Elara, ngunit kumuha ito ng dilaw na krayola. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Lucho. Si Elara, ang kanyang munting anghel na laging nasa sarili nitong tahimik na mundo. Matalino, pero malungkot. At pagkatapos, nangyari ito. Matapos iguhit ni Elara ang isang maliit at hindi perpektong bituin, tumingala ito kay Ara. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang maliit, nahihiyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang anak. Isang ngiti na para lamang kay Ara. Naramdaman ni Lucho ang isang hindi maipaliwanag na init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang nangiti ni Elara ay parang sinag ng araw na tumagos sa makapal na pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Kinabukasan, sa gitna ng isang mahalagang board meeting, ang isip ni Lucho ay wala sa mga numero sa screen. Palihim niyang tiningnan ang kanyang cellphone kung saan konektado ang security camera ng playroom. Nakita niya si Ara at Elara na nagbabasa ng libro, magkatabi sa isang beanbag. "Sir?" Tawag ng isa sa kanyang mga executive. "Okay lang po kayo?" Tumango si Lucho. Pilit na ibinabalik ang sarili sa realidad. "Yes, continue." Ngunit ang imahe ng dalawa ay nanatili sa kanyang isipan. Ang pag-asang sumisibol sa puso ni Lucho ay agad ding nilagyan ng lason ng gabing iyon. Naabutan siya ng kanyang ina sa library. "Lucho, anak." Malumanay na simula ni Doña Imelda. "I'm happy that Elara seems to like that woman." "Her name is Ara, ma." "Yes, Ara," sabi nito, na parang isang hindi importanteng detalye. "Pero hindi ka ba nag-aalala? Masyado siyang nagiging malapit sa bata. Baka kung ano ang isipin ni Elara, baka masanay siya. Mahihirapan lang ang apo ko kapag umalis na siya." Bawat salita ay isang patak ng duda. "It's only for 6 months. The contract is clear," matigas na sabi ni Lucho. Ngumiti ang kanyang ina, isang ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. "Contracts can be broken, Lucho. Lalo na kung desperado ang isang tao. Just be careful." Hating gabi na nang bumaba si Lucho para kumuha ng tubig. Nakita niya si Ara sa kusina. Nakatayo malapit sa bintana. Yakap ang sarili habang nakatingin sa labas. May lungkot sa mga mata nito na pamilyar sa kanya. Ang lungkot na siya mismo ang sanhi. "Hindi ka makatulog?" tanong niya. Nagulat si Ara. "Ah, hindi. Umiinom lang din ng tubig." Katahimikan. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi nila masabi. "Salamat," biglang sabi ni Lucho. Napatingin sa kanya si Ara, nagtataka. "Para saan?" "Para sa pagngangiti ni Elara kanina." Nakita ni Lucho ang pagkislap ng kung anong emosyon sa mga mata ni Ara bago ito mabilis na yumuko. Wala yon. Tumalikod na si Ara para umalis nang maglakad si Lucho pabalik sa hagdanan.
Habang paakyat, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Elara. Sumilip siya. Nakita niya si Ara na nakaupo sa gilid ng kama. Dahan-dahang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng bata. Nilalagnat si Elara. Mananatili sana siyang nakatayo roon, ngunit may narinig siyang isang salita. Isang salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang mahinang ungol mula sa natutulog na si Elara. "Mama!" Nakatayo si Lucio sa may pinto. Hindi makagalaw. Habang pinapanood niya si Era na marahang haplusin ang buhok ng bata na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ang tawa ni Elra ay parang musika sa isang mundong matagal ng tahimik para kay Ara. Nasa isang parke sila. Malayo sa malamig na mansyon, malayo sa mapanuring mga mata ni Doña Imelda. Dito, sa ilalim ng araw, tila sila isang normal na pamilya. "Mas mataas, Daddy! Mas mataas!" Sigaw ni Elara habang tinutulak ni Lucio ang duyan. Lumapit si Ara sa kabilang panig para tumulong. Nagkatinginan sila ni Lucio sa ibabaw ng ulo ni Elara. Isang ngiti ang parabang kusang gumuhit sa kanilang mga labi. Sa bawat tulak, ang kanilang mga kamay ay halos magdikit. At sa bawat pagkakataong iyon, may kuryenteng gumagapang sa braso ni Ara. Pagkatapos ng duyan, bumili sila ng ice cream. Aksidenteng natapunan ni Elara ang damit ni Lucio. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ara na tumawa si Lucio ng malakas. Isang tawa na totoo, hindi pilit. Ang tawanan na minahal niya noon. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, may biglang kumislap. Isang mabilis na flash, isang tunog ng kamera. Bago pa man makapag-react si Ara, naramdaman na niya ang braso ni Lucio na humila sa kanya papalapit. Habang ang isa naman nitong kamay ay tinatakpan si Elara. Ang katawan niya ay napasandal sa dibdib ni Lucio. Amoy na amoy niya ang pamilyar na pabango nito. Narinig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. O baka naman puso niya iyon. "Get out of here!" Sigaw ni Lucio sa paparazzi na nagtatago sa likod ng isang puno. Nang makasakay sila sa kotse, ang katahimikan ay nabasag lang ng paghinga ni Elara na nakatulog na sa likod. "Sorry about that," sabi ni Lucio. Ang mga mata ay nasa daan, pero ang atensyon ay tila nasa kanya. "Okay lang," sagot ni Ara, kahit na ang puso niya ay kumakarera pa rin. Kinagabihan, nagpresenta si Ara na magluto ng hapunan. Gusto niyang gumawa ng sinigang, ang paborito niya. Habang naghihiwa, hindi niya napansin ang kumukulong mantika sa kawali. Nang kunin niya ito, napasigaw siya sa sakit. "Ara!" Mabilis na lumapit si Lucio, nakararating lang galing opisina. Nakita nito ang namumula niyang kamay. Walang sabi-sabing hinila siya nito papunta sa lababo at binuksan ng gripo. Hinahayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang paso. Marahan nitong hinawakan ng kanyang kamay. Ang pag-aalala sa mga mata nito ay totoo. Ang pagdampi ng mga daliri nito ay malambot at maingat. "Sa susunod mag-iingat ka," sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng emosyon. Nakatitig lang si Ara sa kanilang mga kamay. Ang kamay nito na nakahawak sa kanya. Bakit ganito? Bakit ang simpleng pagdampi ng kanyang kamay ay nagdudulot pa rin ng ganitong kuryente sa kanyang buong katawan? Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay biglang nawala. Ang buong mundo ay tila nawala. Tanging sila na lang dalawa. Mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay. "Salamat. Okay na ako." Tumalikod siya, ngunit huli na. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga nangyari sa parke, ang paghawak nito sa kanyang kamay, lahat ay bumabalik. At kasama nito, bumalik din ang isang alaala.
Isang maulang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Nakasilong sila sa ilalim ng payong ni Lucio. Basang-basa sila pero parehong tumatawa. At doon, sa gitna ng ulan, dahan-dahan itong hinaplos ang kanyang pisngi at binigyan siya ng unang halik. Isang halik na lasang kape at pangako. Napapikit si Ara. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bakit kailangang bumalik ang lahat ng ito ngayon? Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Elara sa homework nito sa sala, pumasok si Doña Imelda. Pero hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babae, matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng damit na halatang libo-libo ang halaga. Lucio, iho, tawag ni Doña Imelda nang makita nitong pababa ng hagdan ng anak. Ang nangiti nito ay matamis, pero ang mga mata ay nakatutok kay Ara. I want you to meet Cassandra, ang anak ng business partner ng daddy mo. Ang babaeng sa tingin ko ay magiging perpektong asawa para sa'yo. Naramdaman ni Lucio ang pag-init ng kanyang ulo habang pinapanood ang ngiti ni Cassandra. Isang ngiting perpektong-perpekto na parang kinabisado sa harap ng salamin. Sa tabi nito, ang kanyang ina ay may ekspresyon ng tagumpay. At sa di kalayuan, sa may sofa, nakita niya si Ra. Mabilis na yumuko at nagkunwaring abala sa pagtulong kay Elara sa pagguhit. Pero nakita niya ito. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng mga balikat nito. Ang mabilis na pagkawala ng liwanag sa mga mata nito. I appreciate the invitation, Cassandra. Formal na sabi ni Lucio, ngunit may diin sa bawat salita. But I already have plans tonight. Oh, sabi ni Cassandra, bahagyang nabigla. Tumingin ito sa kanyang ina. Ngumiti si Doña Imelda. Huwag kang mag-alala, iha. Marami pang susunod na gabi. Tumingin ito kay Lucio. Ano bang mas importante kaysa sa pag-welcome sa ating bisita? Tumingin si Lucio ng diretso sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Ara at Elara. May ipinangako ako sa anak ko. Babasahan ko siya ng kwento. Ang kanyang sagot ay isang magalang na pagtanggi. Ngunit para sa kanilang dalawa ng ina niya, isa itong malinaw na mensahe. Umakyat siya sa kanyang opisina, ngunit hindi siya makapagtrabaho. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kinuha ang isang lumang external hard drive. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Libo-libong mga file ang lumabas, ngunit isa lang ang hinanap niya. Isang folder na may pangalang Noon. Nag-click siya. Mga litrato. Mga litrato nila ni Ara. Tumigil siya sa isang kuhang ninakaw. Nasa isang periya sila. Nakasakay si Ara sa carousel, nakayakap sa isang puting kabayo. Ang buhok niya ay hinahangin at siya ay tumatawa. Isang tawa na tila kayang punuin ang buong parke ng saya. Isang tawa na hindi na niya muling narinig mula rito. Paano sila napunta rito? Paano naging ganito? Kasira ang lahat. Ang babae sa litrato at ang babaeng nasa sala kanina ay tila dalawang magkaibang tao. At alam ni Lucio, sa kaibuturan ng kanyang puso, na siya ang dahilan. Isinara niya ang laptop. Ang galit sa kanyang ina ay unti-unting napalitan ng galit sa sarili. Nang gabing iyon, habang pababa siya para kumuha ng maiinom, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa library. Bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi niya gustong makinig, ngunit isang pangungusap ang pumigil sa kanyang paglakad. Oo, matagal na yon. Ang mahalaga, naging epektibo ang plano natin noon. Hindi na siya nakagulo pa. May kausap ang ina niya sa telepono. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita ulit si Doña Imelda. Huwag kang mag-alala. Siguradong sigurado ako. Ang babaeng yon ay wala nang babalikan pa. Sinigurado ko yon noon pa man. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Lucio. Anong plano? Anong sinigurado? Ang boses ng kanyang ina ay kalmado, ngunit may tagumpay doon na nagbigay sa kanya ng kaba.
Hindi na niya tinapos pakinggan. Mabilis siyang umakyat pabalik sa kanyang silid. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Plano natin noon. Sinigurado ko iyon. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Ang pagdududa ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang maliit na bahay sa likod ng kanilang property. Dito nakatira si Mang Cardo, ang dati nilang family driver na nagretiro na. Ang lalaking naghatid kay Ara, palabas ng gate ng mansyon sa huling pagkakataon. Naabutan niya itong nagdidilig ng halaman. "Sir Lucio!" Gulat na sabi ng matanda. "Napasyal po kayo?" "Mang Cardo, pwede po ba tayong mag-usap sandali?" Seryosong tanong ni Lucio. Sa loob ng maliit na sala ni Mang Cardo, umupo si Lucio. "Mang Cardo, matagal na po kayo sa pamilya. Alam kong matapat po kayo kay Mama. Habang buhay po ang utang na loob ko sa pamilya ninyo, sir." Huminga ng malalim si Lucio. "Kailangan ko pong malaman ang totoo. Noong araw na umalis si Ara, ano po ba talaga ang nangyari?" Nakita ni Lucio ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang pagkagulat, ang pag-aalangan, ang takot. "Sir, matagal na po iyon. Baka po nagkakamali lang kayo ng—" "Mang Cardo, please!" Pagputol ni Lucio, ang boses ay nagmamakaawa. "Kailangan kong malaman, may tinatago po ba si Mama sa akin?" Yumuko ang matanda. Ilang sandali itong hindi nagsalita. Pagkatapos, tumayo ito at naglakad papunta sa isang lumang aparador. May kinuha itong isang maliit at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Inilapag nito ang kahon sa mesa sa harap ni Lucio. Ang mga kamay nito ay nanginginig. "Sir Lucio!" Nanginginig ang boses ni Mang Cardo. "Baka po dapat ninyong makita ito. Pinatapon po ito sa akin ni Donya noon, pero hindi po kinaya ng konsensya ko." Hindi na nagpaalam si Lucio kay Mang Cardo. Kinuha niya ang kahon at mabilis na naglakad pabalik sa mansyon. Ang bawat hakbang ay mabigat sa kaba at takot. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina at nilock ito. Inilapag niya ang kahon sa kanyang mesa na parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ilang sandali siyang nakatitig lang dito. Isang bahagi niya ay gustong itapon ito, magkunwaring hindi ito nangyari, at bumalik sa malamig, ngunit pamilyar na kasinungalingan ng kanyang buhay. Ngunit ang imahe ni Ara, na may malungkot na mga mata, ay nagtulak sa kanya. Dahan-dahan, nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang kahon. Sa loob, may ilang nakatuping papel. Luma na at medyo naninilaw sa mga gilid. Kinuha niya ang nasa ibabaw. Pamilyar ang sulat kamay. Ang bawat kurba ng mga letra ay nakatatak sa kanyang memorya. Sulat ni Ara. "Lucio, please, kausapin mo naman ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi totoo ang mga sinasabi nila. Hindi ko kayang gawin sa'yo yon. Mahal kita." Nabitawan ni Lucio ang papel. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Kinuha niya ang sunod na sulat. 2 linggo na. Umuulan na naman. "Naaalala mo ba? Sabi mo noon, paborito mo ang ulan dahil doon tayo unang naghalikan. Lucio, nasasaktan ako. Please, maniwala ka sa akin." At isa pa. At isa pa. Ang bawat sulat ay isang punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Ara ay puno ng pagmamakaawa, ng pagkalito, ng sakit. Mga salitang hindi niya kailanman nabasa. Mga pagsamong hindi niya kailanman narinig. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang huli nilang pag-aaway. Ang sigawan. Ang mga akusasyon na ibinato niya dito. Na mukha itong pera. Na niloloko lang siya nito. Naaalaala niya ang mga luha sa mata ni Ara habang paulit-ulit itong nagsasabing, "Hindi totoo yan, Lucio. Hindi totoo." Ngunit hindi siya naniwala. Pinili niyang maniwala sa isang ebidensya, isang litratong ipinakita sa kanya ng kanyang ina. Isang litratong na ngayon ay alam na niyang peke.
Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa paninikip ng kanyang dibdib. Galit hindi kay Ara, kundi sa kanyang ina. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Ang tanga niya, ang bulag niya. Mabilis siyang tumayo, dala-dala ang mga sulat. Bumaba siya ng hagdan na parang bagyo. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong umiinom ng tsa. "Ma," sabi niya. Ang boses ay mababa at nanggigigil. Tumingala si Doña Imelda. "Lucho, anong problema?" Hindi na niya ito pinatapos. Ibinagsak niya ang mga sulat sa mesang salamin sa harap nito. "Ano to, ma? Ano to?" Tiningnan ni Doña Imelda ang mga sulat. Hindi ito nagulat. Hindi ito natakot. Isang malamig na kalma ang bumalot sa mukha nito. Basura na dapat ay matagal nang itinapon. Simpleng sagot nito, "Bakit niyo to ginawa?" Sigaw ni Lucho, hindi na napigilan ang sarili. "Sinira niyo ang buhay ko, ang buhay namin." Tumayo ang kanyang ina, ang mga mata ay kasing tigas ng bato. "Ginawa ko kung anong nararapat. Hindi siya para sa'yo, Lucho. Isa lang siyang hadlang. Ginawa ko yon para protektahan ka, para sa kinabukasan mo." "Proteksyon?" Hindi makapaniwalang tumawa si Lucho. "Tinanggalan niyo ako ng kaligayahan. Tinanggalan niyo ako ng babaeng pinakamamahal ko." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumakbo siya palabas. Hinahanap si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ang pinsalang ginawa niya. Hinanap niya siya sa silid, sa playroom, sa kusina. Wala. Hanggang sa nakita niya ito sa hardin. Nakaupo sa isang bench na bato, malapit sa mga puting rosas na paborito nito. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit alam niyang umiiyak ito dahil sa pagyanig ng mga balikat nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Nang marinig siya ni Ara, mabilis nitong pinunasan ang kanyang mga luha at akmang tatayo. "Ara," pigil niya. Huminto ito. Lumapit pa si Lucho. At doon, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng sobra-sobra, sa harap ng babaeng binaliwala niya ang mga pakiusap, lumuhod siya. Napasinghap si Ara, hindi makapaniwala sa nakikita. Tumingala si Lucho. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit na hindi na niya kayang itago. "Ara, patawarin mo ako." Basag ang boses niya. "Nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat." Nakatitig lang si Ara sa lalaking nakaluhod sa harap niya, sa mamasamasang lupa ng hardin. Si Lucho Ramirez, ang CEO, ang lalaking laging nakatayo ng tuwid at mataas. Ngayoy nakaluhod. Ang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi niya kailanman nakita rito. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo palapit, yakapin ito at sabihing, "Oo, pinapatawad na kita." Ito ang sandaling hinintay niya sa loob ng maraming taon. Ang pag-amin, ang katotohanan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan at iniwan, ay pumipigil sa kanya. Ang mga taon ng pag-iisa, ng paghihirap, ng pagtatanong sa sarili kung ano ang naging pagkakamali niya. Hindi iyon basta-basta mabubura ng isang pagluhod. "Tumayo ka dyan, Lucho." Narinig niyang sabi ng sarili niyang boses, mahina at nanginginig. Tumayo si Lucho, ngunit hindi lumayo. Ipinaliwanag nito ang lahat. Ang mga sulat, ang pagtatago ng kanyang ina. Habang nagsasalita ito, bawat salita ay isang kumpirmasyon. Hindi siya nabaliw noon. Hindi niya inimbento ang lahat. Siya ang biktima. "Ara," sabi ni Lucho, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. "Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Itatama ko ang lahat." Umiling si Ara. Humakbang paatras. "Hindi ko alam, Lucho. Sa ngayon, hindi ko alam." Tumalikod siya at iniwan itong nakatayo roon, mag-isa
sa gitna ng mga rosas. Sa mga sumunod na araw, isang bagong Lucio ang nakasama ni Ara sa mansyon. Nawala ang lamig at distansya. Ang Lucio ngayon ay ang Lucio na minahal niya noon. Nagdadala ito ng kape para sa kanya tuwing umaga. Tinatanong siya nito kung kumusta ang araw niya. Isang gabi, narinig niya itong kausap sa telepono, ang isa sa mga board members ng kumpanya. Matigas na tinatanggihan ang isang suhestyon ng kanyang ina. Ipinaglalaban nito ang sarili nitong desisyon para kay Ara. Iyon ay isang malaking bagay. Sinusubukan nitong bumawi. Sinusubukan nitong magbago. Pero sa tuwing susubukan nitong lumapit, sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata ng mas matagal kaysa sa nararapat, bumabalik ang takot kay Ara. Ang alaala ng sakit ay masyadong sariwa pa, kaya nanatili siyang may distansya. Magalang, pero malayo. Samantala, sa loob ng kanyang marangyang silid, si Doña Imelda Ramirez ay hindi natutulog. Ang pagsuway ng kanyang anak, ang pagbabagong nakikita niya rito, ay isang deklarasyon ng giyera. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. "Hello," sabi niya sa malamig na boses. "I need you to investigate someone. Arabella Sarmiento. At gusto kong makuha ang kopya ng kontratang pinirmahan niya sa anak ko. I will pay any price." Hindi alam ni Ara ang namumuong panganib. Isang gabi, matapos basahan ng kwento si Elara, pumasok siya sa kanyang silid na may bahagyang ngiti sa labi. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mansyon, naramdaman niya ang isang kakarampot na pag-asa. Humiga siya sa kanyang kama. Marahil posible pa. Marahil, kaya pa nilang ayusin ito. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa tabi niya. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Ito ay isang litrato, isang malinaw na kuha sa isang bahagi ng kontratang pinirmahan niya. Ang bahagi kung saan nakasaad ang halaga ng kanyang serbisyo. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Kasunod noon, isa pang mensahe ang pumasok. Malalaman ng buong mundo kung anong klaseng tao ka. Ang gabi ng charity gala ay dapat ay isang gabi ng pagdiriwang. Ngunit para kay Ara, ito ay naging isang gabi ng bangungot. Pinilit siyang suotin ni Doña Imelda ang isa sa mga pinakamahal na bestida mula sa closet niya. Isang kulay ginto na gown na nagpakita sa bawat kurba ng kanyang katawan, na tila sinasadya para maakit ang lahat ng atensyon. "Mukha kang disente," sabi ni Doña Imelda. Ngunit ang tono nito ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Nakatayo si Ara sa tabi ni Lucio at Elara sa entablado. Pilit nang ngumingiti habang kinukuha ang kanilang litrato. Si Lucio ay hinawakan ng kanyang baywang, isang kilos na naging natural na sa kanya sa mga nakaraang linggo. Ang pagdampi ng kamay nito ay nagbigay sa kanya ng init. Ngunit ang mensahe sa cellphone niya noong nakaraang gabi ay nagpaalala sa kanya ng paparating na unos. Nagsimula na ang press conference. Ang spotlight ay nakatutok kay Lucio. "Sir Lucio," tanong ng isang reporter, "kumusta po ang bagong kasintahan ninyo? Totoo po bang matagal na kayong magkakilala ni Mrs. Sarmiento?" Ngumiti si Lucio. "Masaya kami. At opo, matagal na kaming magkakilala." Ngunit bago pa man makapagtanong, ang susunod na reporter, biglang kumislap ang malaking screen sa likod ng entablado. Lumabas doon ang isang napakalaking kopya ng isang dokumento. Ang kontratang pinirmahan niya. Nakasulat sa malalaking letra ang mga bahagi tungkol sa temporary mother for 6 months at ang financial compensation. Nagulat ang lahat. Ang bulungan ay agad na naging ingingay. Ang mga flash ng kamera ay naging sunod-sunod. Napatayo si Lucio. Ang kanyang mukha ay namutla. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang baywang. "Anong ibig sabihin nito, Mr. Ramirez?"
Tanong ng isang reporter. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Hindi po ba ito isang pekeng pamilya? Isang mother for hire? Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng kanyang dugo. Ang pagpapahiya ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang bawat mata ay nakatingin sa kanya, puno ng paghatol. Narinig niya ang mga salitang desperada, gold digger, sinungaling. Tumingin siya kay Doña Imelda. Nakaupo ito sa harapan. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila nagulat din. Ngunit sa isang mabilis na sandali, nagtama ang kanilang mga mata. At nakita ni Ara ang isang mapanuyong na ngiti. Ang ngiting iyon ay sapat na para sabihin ang lahat. Hindi totoo yan, sigaw ni Lucio. Ang boses ay matigas. Huwag kayong maniwala sa mga paninira. Pero huli na. Ang mga reporter ay lumapit na. Halos lapastanganin na ang entablado. Pinoprotektahan siya ni Lucio. Inilalayo sa mga nagtatanong na mukha. Miss Sarmiento, totoo po bang binayaran kayo para magpanggap na ina? Totoo po ba na may utang kayo kay Mr. Ramirez? Napatingin si Ara kay Elara. Ang bata ay takot, nakayakap ng mahigpit sa kanyang damit. Ang malalaking mata ay puno ng pagkalito. Hindi niya nakaya. Hindi niya kayang harapin ang mga ito. Hindi niya kayang makita ang mukha ni Elara na puno ng takot. Hinigit niya ang kamay niya mula kay Lucio. Bitawan mo ako. Tumakbo siya palabas ng venue. Narinig niya ang tawag ni Lucio, ngunit hindi siya lumingon. Ang tanging gusto niya ay mawala. Ang tanging gusto niya ay takasan ng sakit, ang kahihiyan. Umuulan na. Habang tumatakbo siya sa ulan, basang-basa ang kanyang mamahaling gown. Narating niya ang mansyon. Agad siyang pumasok sa loob. At doon, sa sala, nakita niya si Doña Imelda. Nakaupo ito sa kanyang paboritong upuan. May hawak na baso ng alak. Nakatingin ito sa kanya. Sabi ko na sa'yo, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Binalaan na kita. Bumalik si Lucio sa mansyon na basa sa ulan at puno ng nag-aapoy na galit. Naabutan niya ang kanyang ina na kalmadong nakaupo sa sala, tila walang nangyari. Anong ginawa ninyo, ma? Nanggigigil na tanong ni Lucio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng kanyang sarili. Ginawa ko lang ang kailangan, Lucio. Malamig na sagot ni Doña Imelda. Para sa kapakanan ng pamilya natin. Para sa kapakanan mo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babaeng yan. Wala siyang pakialam sa'yo o kay Elara. Pera lang ang habol niya. Hindi totoo yan, sigaw ni Lucio. Ipinahiya ninyo siya. Sinira ninyo siya. Tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang tindig ay matikas at puno ng awtoridad. Ang reputasyon ng mga Ramirez ang mahalaga, Lucio. At hindi ko hahayaang sirain ito ng isang babaeng galing sa wala. Alam mo ba kung gaano karaming kasosyo natin ang tumawag? Nakakahiya. Ang board, nagpupulong na. Dahil sa babaeng iyan, nanganganib ang posisyon mo sa kumpanya. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang tinik na tumatama sa kanyang puso. Ang mundo ni Lucio ay tila gumuguho. Ang pressure mula sa kumpanya, sa media, at sa kanyang ina ay masyadong mabigat. Umakyat si Lucio patungo sa silid ni Ara. Umaasang makapagpaliwanag. Umaasang makabawi. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Ara na abala sa pag-impake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang maleta, na halos walang laman nang dumating ito, ay halos puno na ngayon. Ara, sabi ni Lucio, ang boses ay mahina. Pakinggan mo ako. Aayusin ko to. Hindi ko hahayaang masira ang buhay mo. Tumingala si Ara. Ang mga mata nito ay mugto at puno ng pagod. Ngunit wala nang bakas ng galit. Puro lungkot na lang. Hindi na, Lucio, sabi nito. Ang boses ay pagod. Sawa na ako.
Sawa na ako sa mga kasinungalingan. Sawa na ako sa pagpapanggap. Hindi ko na kaya. Nilapitan siya ni Lucio. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo. Ako ipaglalaban kita. Umiling si Ara. Hindi mo ako kayang ipaglaban, Lucio. Hindi ka sapat na matapang para ipaglaban ako laban sa nanay mo. Kung matapang ka talaga, hindi ka sana bumalik sa kanya pagkatapos niyang sirain tayo noon. Kung matapang ka talaga, hindi mo ako sana pinaniwala na ako ang may kasalanan. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa puso ni Lucio. Totoo ang bawat salita nito. Ang kontrata. Patuloy ni Ara, inabot sa kanya ang isang maliit at manipis na silver ring na ibinigay niya dito noong una silang nagde-date. Tapos na. Hindi ko na kailangan ng pera mo. Babayaran ko ang utang ko. Isa-isa. Ara, huwag kang umalis. Pakiusap ni Lucio. Sinubukan niyang hawakan ang mga kamay nito. Pero umiwas ito. Paalam, Lucio. Kinuha ni Ara ang kanyang maleta. Sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa silid ni Elara, kung saan mahimbing na natutulog ang bata. Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. At pagkatapos, naglakad siya palabas ng pinto. Nakatayo lang si Lucio, nakatulala, habang pinapanood siyang umalis. Ang bawat hakbang nito ay isang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang pag-alis ni Ara ay tila pag-alis din ng lahat ng natitirang kulay sa kanyang buhay. Bumaba si Ara sa hagdanan, naglakad palabas ng pinto. Ang ulan ay bumubuhos pa rin. Naiwan si Lucio na mag-isa sa malaking bahay. Ang kanyang puso ay basag. Biglang may tumawag mula sa ibaba. Ang kasambahay. Sir Lucio, si Elara po. Nilalagnat po ng malala. Nanginginig po siya. Ang mundo ni Lucio ay nagdilim. Mabilis siyang bumaba. Ang puso ay kumakarera. Naabutan niya si Elara sa kanyang kama. Nanginginig ang buong katawan. Ang mga labi ay namumutla. Ang lagnat ay napakataas. Elara, anak! Niyakap niya ang bata. Ngunit tila ito nagkumbulsyon. Dala po natin sa ospital, sir. Sigaw ng kasambahay. Ang boses ay puno ng takot. Mabilis niyang binuhat si Elara at tumakbo palabas. Wala na siyang pakialam sa ulan. Wala na siyang pakialam sa kahihiyan. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Sa emergency room, ang bawat minuto ay tila isang oras. Si Lucio ay naglalakad pabalik-balik sa pasilyo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga worst-case scenarios. Mr. Ramirez, sabi ng doktor, ang mukha ay seryoso. Your daughter has a rare blood disorder. We need to do a blood transfusion immediately. Ideally, from a direct parent or someone with a very rare specific blood type. Bumagsak ang tuhod ni Lucio. Pero, ako po ang tatay. Pwedeng ako. Umiling ang doktor. Nasubukan na namin, Mr. Ramirez. Hindi tugma ang blood type ninyo. Ang inyong asawa? Ang kanyang asawa. Si Ara. Lumabas na sa isip niya ang pangalan. Pero umalis ito. Hindi niya alam kung nasaan ito. Wala na po siya. Mahinang sagot ni Lucio. Wala po kaming contact sa tunay na ina ni Elara. Kailangan po namin siyang mahanap, Mr. Ramirez. Sa lalong madaling panahon, malubha ang kalagayan ng anak ninyo. Sa gitna ng kanyang pagkabahala, isang alaala ang bumalik. Ang kahon, ang mga sulat, ang mga kasinungalingan ng kanyang ina. Nagkaroon ng mabilis na hinala si Lucio. Ano pa ba ang itinago ng kanyang ina? Mabilis siyang bumalik sa mansyon. Walang sabi-sabing pinasok niya ang opisina ng kanyang ina. Sinira ang lock ng drawer nito. Inihagis niya ang mga papeles. Hinanap ang anumang bakas. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dokumento, nakita niya ang isang maliit na brown na kahon. Hindi ito ang kahon na ibinigay sa kanya ni Mang Cardo. Ito ay mas luma. May kalawang na ang lapat. Binuksan niya ito. Sa loob,
May isang piraso ng papel at isang medalyon. Ang medalyon ay pilak, may kakaibang disensyo, at sa likod nito may nakaukit na pangalan, Arabella. Nanginginig ang mga kamay ni Lucio habang dinampot ang nakatuping papel. Ito ay isang sulat. Luma na at naninilaw. Sa sino mang makakabasa nito, alam kong masama ako sa ginagawa ko, pero wala na akong pagpipilian. Nasa bingit na ako ng pagkalunod. Wala akong maibibigay sa anak ko, kundi sakit. Kung sino ka man, alam kong mabuti kang tao. Nakita ko ang puso mo. Nakita ko ang pagmamahal mo. Sana'y ingatan mo ang anak ko. Ang pangalan niya ay Elera. Mahalin mo siya ng higit sa lahat. Criza Dayakya, Ara Arabella Sarmiento. Ang bawat letra ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang pangalan, ang medalyon, ang sulat. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang gabi na inutusan niya si Ara na umalis. Ang pagkabalisa sa mga mata nito. Ang huling tingin. At pagkatapos, ilang linggo pagkatapos umalis ni Ara, natagpuan niya si Elera sa labas ng kanyang gate, nakabalot sa isang kumot, umiiyak. Noon, inakala niyang isang babae, ang basta-basta na lang nagtapon ng bata. Pero hindi. Hindi ito basta-basta. Si Ara, ang babaeng inutusan niyang umalis, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng minahal niya ng sobra. Siya ang ina ni Elara, ang ina ng anak nila. Hindi niya inaksaya ang oras. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na tinawagan si Ara. Ara! Sigaw niya, ang boses ay basag at desperado. Nasaan ka? Nasa ospital si Elara. Kailangan ka namin. Kayo ang nanay niya. Anak natin siya, Ara. Kailangan ka niya. Bumalik si Ara sa ospital na parang bagyo. Ang ginto niyang gown ay punit-punit. Ang buhok ay gusot. At ang mukha ay basa ng ulan at luha. Wala siyang pakialam sa mga tingin ng tao. Wala siyang pakialam sa kahihiyan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kailangan niya ang anak niya. Elera. Sigaw niya, hinahanap ang silid ng bata. Nang makita niya si Lucio sa labas ng emergency room, tumakbo siya palapit. Nasaan siya? Anong nangyari? Hinawakan ni Lucio ang kanyang kamay, mahigpit. Ang mga mata nito ay pununo ng luha. Nasa loob siya. Kailangan niya ng dugo, Ara. Kailangan niya ang dugo mo. Kayo ang nanay niya. Hindi na nagtanong si Ara. Agad siyang pumasok sa loob. Nang makita niya si Elara na nakahiga sa kama, balot ng makina, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang nasakripisyo niya, ang kanyang anak, ang anak niya. Pagkatapos ng ilang oras, ligtas na si Elara. Ang dugo ni Ara ang nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Pagkatapos noon, umupo sila ni Lucio sa isang sulok ng ospital. Binigay ni Lucio kay Ara ang lumang sulat at ang medalyon. Habang binabasa ni Ara ang sarili niyang mga salita mula sa nakaraan, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ipinaliwanag ni Lucio ang lahat kung paano itinago ng kanyang ina ang sulat. Kung paano siya nabulag. Hindi nagalit si Ara. Hindi na niya kayang magalit. Ang tanging nararamdaman niya ay lungkot. At kaunting kapayapaan na sa wakas. Lumabas na ang katotohanan. Patawarin mo ako, Ara. Pakiusap ni Lucio. Ang kanyang tinig ay basag. Dahil sa akin, nagdusa ka. Nagdusa ang anak natin. Hinawakan ni Ara ang kamay ni Lucio. Hindi pa ito madali, ngunit may pag-asa. Patawad din, Lucio. Patawad dahil iniwan ko siya. Patawad dahil hindi ako naging matapang. Hindi. Ginawa mo ang sa tingin mo ay tama. Para sa kanya. Sabi ni Lucio. Pinunasan ang mga luha nito. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo. Hindi ko nahahayaang may makagulo pa sa atin. Maya-maya, dumating si Doña Imelda. Mukha itong pagod at matanda. Hindi nito inasahan na makikita silang magkahawak kamay. Mama!
Sabi ni Lucio, ang kanyang tinig ay matigas. Nahanap na namin ang sulat ni Ara. Alam na namin ang lahat. Nanlumo si Doña Imelda. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Anak, ginawa ko lang ang sa tingin ko ay pinakamabuti para sa'yo. Hindi niyo po ako tinulungan, Ma. Sinira niyo po ako. Sinira niyo po kami. Kung hindi po kayo titigil sa pakikialam sa buhay namin, ibibigay ko po ang lahat. Ang kumpanya, ang apelyido, lahat. Dadalhin ko po ang pamilya ko sa lugar na hindi niyo na kami mahahanap. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang takot sa mga mata ni Doña Imelda. Ang takot na mawala ang lahat. Hindi lang ang kumpanya, kundi pati na rin ang nag-iisang anak nito. Hindi na nagsalita ang matanda. Umalis ito, tila isang anino. Makalipas ang ilang oras, nagising si Elera. Nakatayo si Ara sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ng bata. Si Lucio ay nakatayo sa likod niya. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Ara. Dahan-dahang iminulat ni Elara ang kanyang mga mata. Tiningnan nito si Ara. Pagkatapos ay si Lucio. Mommy, Daddy. Mahinang bulong ng bata at isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Niyakap ni Ara si Elara ng mahigpit. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng saya at pasasalamat. Si Lucio ay yumakap din sa kanilang dalawa. Isang pamilya na muling nabuo mula sa mga abo ng nakaraan. Lumipas ang ilang buwan. Ang sariwang simoy ng hangin sa umaga ay nagdala ng bagong pag-asa sa isang maliit na bahay na hindi kalayuan sa syudad. Hindi na sila nakatira sa mansyon ng mga Ramirez. Ibinenta ni Lucio ang isa sa kanyang mga ari-arian para makabili ng isang mas maliit, mas mainit at mas masayang bahay. Isang bahay na gawa sa pagmamahalan at pangunawa, hindi sa pera at kapangyarihan. Tuwing umaga, si Ara ang naghahanda ng almusal, pancakes na may gatas at prutas, ang paborito ni Elara. Mami, pwede bang lagyan mo pa ng chocolate chips? Tanong ni Elara nakaupo sa kanyang upuan. Ang malalaking mata ay kumikinang sa saya. Ayan na, princess, sabi ni Ara. Hinahalikan ng noon ng anak. Pumasok si Lucio sa kusina. May amoy pa ng bagong kape. Niyakap niya si Ara mula sa likod at hinalikan ng buhok nito. Morning, gorgeous. Ang kanilang buhay ay hindi na perpekto, ngunit ito ay totoo. Ito ay puno ng tawa, ng maliliit na hamon, at higit sa lahat, ng pagmamahalan. Muling binuksan ni Ara ang kanyang flower shop, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Si Lucio ang kanyang business partner. Tuwing tanghali, dinadalhan siya nito ng lunch at kung minsan, kasama si Elara. Ang ganda ng mga bulaklak mo, Mami, sabi ni Elara, habang namimili ng mga bulaklak na ilalagay sa kanyang maliit na vase sa bahay. Pinapanood lang ni Lucio ang kanilang dalawa. Ang isang ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Alam niyang ito ang kagalakang matagal niyang hinanap. Samantala, sa isang napakalaking mansyon, si Doña Imelda Ramirez ay nakaupo ng mag-isa. Ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya ay bahagyang nabawasan. Ang kanyang anak ay lumayo. Wala siyang kasama, kundi ang mga alaala ng kanyang mga maling desisyon. Minsan, nakikita niya ang isang lumang litrato. Isang litrato nilang tatlo. Si Lucio, siya, at ang yumaong ama ni Lucio na nakangiti. Isang mapait na ngangiti ang sumasayaw sa kanyang mga labi. Isang hapon, dinala ni Lucio si Ara at Elara sa beach. Mahilig si Elara sa dagat. Ang mga alon ay tila naghuhugas ng lahat ng sakit mula sa nakaraan. Nagtayo si Elara ng sandcastle. Ang tawa ay pumailan lang sa hangin. Si Ara ay umupo sa buhangin. Pinapanood ang anak. Nilapitan siya ni Lucio. Ara, sabi nito,
Ang boses ay puno ng pagmamahal. Napatingin sa kanya si Ara. Nakita niya ang isang maliit na kahon sa kamay ni Lucio. Hindi ko na ipapaulit ang lahat ng pagkakamali ko, sabi ni Lucio. Pero gusto kong itama ang isang bagay, ang tunay na simula natin. Lumuhod si Lucio. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng pag-asa. Arabella Sarmiento, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Will you do me the honor of being my wife? Ang totoong asawa ko, ang ina ng anak natin, ang katuwang ko sa buhay, sa hirap at ginhawa, sa totoo at sa lahat ng pagsubok. Isang butil ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Ara. Pero sa pagkakataong ito, mga luha ng lubos na kaligayahan. Oo, Lucio. Oo, syempre. Niyakap siya ni Lucio ng mahigpit at hinalikan sa ilalim ng lumulubog na araw. Si Elara ay tumakbo palapit sa kanila. Niyakap din sila. Isang pamilya. Buo. Malaya sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Nakahanda para sa isang bagong simula. Isang kinabukasan na puno ng pagmamahalan at pag-asa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa sakit, kundi nagpapatuloy sa pagpapatawad, pag-unawa at walang hanggang pag-asa.